Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So si Klay Thompson ay isang malaking bahagi nga ng Warriors. Hindi man siya katulad ng dati na talagang automatic kapag nalibre ito, siya ay parte nga ng legacy ng Warriors at ng 4 na championship nito. Ganun pa man si Klay nga ay nagkakaroon ng up and down season. May mga good games siya at may bad games din siya kung saan ginugusto na nga ng ilang fans na siya ay may lipat ng team. Dahilan upang malipat siya sa bench for some time sa season na ito at nagkaroon nga ito ng epekto sa kanyang mental health at confidence. And confidence is a big part of basketball. Kung wala kang ang kumbiyansa sa sarili mo ay apektado ang galaw mo sa loob ng court. Makatatlong sunod ka nga na mintis na 3 points, kapag napalibre ka ulit, mapapaisip ka ng ilapid ito o ipasa na lamang kung kulang ka sa kumpiyansa sa iyong sarili. At si Klay Thompson nga ay hindi pa kandado sa Warriors next season. Hindi nga siya nito binigyan ng max contract extension at sa ngayon nga ay hindi pa din willing ang Warriors sa bigyan siya nito. Well, sa latest interview ni Klay mga kaibigan, kung saan natanong siya sa kanyang mindset patungo sa free agency ngayong off-season, ayon sa kanya ay gusto niyang manatili sa Warriors. Ganun pa man ay kailangan niya umanong i-prioritize ang kanyang mental health at i-layout kung ano ang importante sa kanya at this point of his career. So ayun nga po mga kaibigan, ibig sabihin nito ay magiging bukas ang tenga ni Klay sa free agency at magiging handa siya na makinig sa alok ng ibang teams. As of now, kung hindi nga handa ang Warriors sa bigyan siya ng max contract, we are assuming na mid-level contract ang planong ibigay nito sa kanya. Habang napapabalita naman ang Orlando Magic na handa itong bigyan siya ng max contract at starting role. So kung Warriors nga siya ay most likely mid-level contract and there is the possibility of playing at the bench. Habang sa Magic naman mga kaibigan ay starter siya at bigger money. Nag-take na nga ng pay cut si Klay noon sa Warriors at may 4 na siyang singsing ngayon. Posibleng ito na nga ang huling tsansa ni Klay na mabigyan pa ng malaking kontrata bago siya mag-retire o iwanan ng basketball. Kaya naman magiging interesting nga kung ano ba ang pipiliin niya. Lakers will always be a part of the conversation dahil sa hometown niya ito at sa kanyang tatay na radio broadcaster ng team na ito at dating member din ng team na ito as a player. Ganun pa man, ang hindi nga pinag-uusapan na sa palagay ko ay perfect fit kay Klay Thompson kung sakaling mag-decide man siya na umalis na sa Golden State Warriors, ito nga ay ang Dallas Mavericks. Imagine Klay playing with Luka and Kyrie Irving. Sa dami ng double team na natatanggap ng dalawang player na ito, si Klay nga ay makakatanggap ng madaming open shots. Ayon nga sa iba ay nagiging catch and shoot ang mga players na mga kakampi ni Luka Doncic. Well, dito nga komportable si Klay Thompson at literal ito nga ang trabaho niya sa Mavs kung sakali, ang maghintay ng kick out pass si Luka mula sa mga pick and roll plays. So ayun nga po mga kaibigan, si Klay Thompson ay hindi pa 100% sa kanyang desisyon sa free agency. Siya ay nagtatala sa season na ito ng 17.6 points per game and career worst 38.4% shooting sa 3-point line at 42.9% naman sa field. Sa palagay nyo ba ay madadala si Klay Thompson ng mas malaking sahod at bigger role at aalis na ito sa Warriors?